yung PPT? Nakita pre, nakita. Diyan mo na, simula mo na eh. Wait lang ah. May PPT ba na mag-appear sa screen? Meron. O sige, start na. Magandang umaga sa ating lahat. Lalo na sa ating butihing guro at sa aming mga kamag-aral. Bago natin simulan ang ating talakayin, nais kong ipaliwanag sa inyo ang tekstong binigay ng ating guro sa pinakamaikling paraan at pinakamadaling paraan upang madali natin itong maunawaan. Humihingi ako ng paumanhin kung sakaling may kulang o di malinaw sa aking pagpapaliwanag. Inaanyayahan ko kayong magtanong o magbahagi ng inyong mga katanungan upang mas lalo nating maunawaan ang teksto. Bago natin talakayin ang dalawang uri ng diskurso, gusto ko munang ipaliwanag kung ano nga ba ang ibig sabihin ng diskurso. Ayon sa mga diksyonaryo at sa teksto, ang diskurso ay tumutukoy sa anumang uri ng komunikasyon, pasulat man o pasalita, na may layunin magpahayag ng ideya o impormasyon. Sa madaling salita, ito ang paraan sa pagpapalitan ng kaisipan sa isang paksa gamit ang wasto at malinaw na pagpapahayag. Mahalaga ang diskurso sa pang-araw-araw nating buhay bilang mga estudyante at bilang mga tao na bahagi ng lipunan. Dito pumapasok ang pakikipagtalastasan, pakikipag-usap, at pagpapahayag ng mga bagay na hindi natin kayang iwasan sa pang-araw-araw. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang dalawang pangunahing anyo ng diskurso na ginagamit sa komunikasyon, ang pasalita at pasulat na diskurso. Next slide. Next slide, please. Next pa. Ayon sa teksto, may dalawang anyo ng diskurso. Pasalita na diskurso. Karaniwang magkaharap ang mga kalahok. Bukod sa mga salita, mahalaga rin ang iba't ibang sangkap ng komunikasyon tulad ng tono, kilos, kumpas ng kamay, tindig at iba pa. Ang mga salik na ito ay maaaring makapagpabago ng kahulugan ng mensahe. Kinakailangan ang komunikatibo at linguistic na competence upang maayos na may parating ang mensahe. Halimbawa na lamang, kahit pareho ang sinabi mong okay lang ako, iba pa rin ang dating nito kung ikaw ay nakangiti kaysa sa kung ikaw ay nakasimangot. Ibig sabihin, malaki ang epekto sa kahulugan ng mensahe ang kilos at tono. Kaya para maging epektibo ang pasalitang diskurso, kailangan natin ang tinatawag na komunikatibo at linguistic na competence. Dapat alam natin kung paano at kailan gagamitin ang wasto at angkop na paraan ng pakikipag-usap. Next. Next, please. Ang ikalawang anyo ng diskurso naman ay ang pasulat na diskurso. Dito ay mas pinagtutuunan ng pansin ang pag-iingat sa pagsulat dahil hindi agad nabibigyan ng pagkakataon ang tagatanggap na magtanong o maglinaw. Kailangan maayos ang daloy ng ideya upang hindi magdulot ng miscommunication. Mas mahaba ang preparasyon at masusi ang pag-iisip ang kinakailangan. Sa madaling sabi, ang ikalawang diskurso, dito mas mataas ang antas ng pag-iingat. Bakit? Kasi hindi kaagad makakapagtanong ang mambabasa kung may hindi siya malinaw o hindi siya naiintindihan sa teksto. Kaya walang immediate feedback. Kaya dapat malinaw agad ang pagkakasulat ng mensahe. Kailangan dito ay maayos ang pagkasunod-sunod ng ideya para hindi malitong mambabasa. Isa pa, mas mahabang preparasyon. Pinag-iisipan
ang mga tamang salita at ang ayos ng pangungusap at kung paano ito magiging tiyak at malinaw. Sa madaling salita, ang layunin ng pagsusulat ng diskurso ay siguraduhin may parating ng malinaw at walang kalituhan ang mensahe kahit wala ang may akda sa harap ng tagatanggap. Halimbawa na lamang ng newspaper. Kung ating susumain o obserbahan, ang mga nakalagay sa newspaper o dyaryo ay pawang mga angkop at payak na mga detalye na kung saan ay malinaw at hindi nabibigyan at nauunawaan ng mambabasa at walang nagiging miscommunication. Isa pang halimbawa natin na dapat natin pagtuunan ng pansin ay kapag tayo nag-a-apply ng trabaho. Dapat sa ating resume ay nakatuon lamang sa mga payak at tiyak na mga detalye na patungkol sa ating sarili ang nakalagay sa ating resume upang hindi malito at mas maintindihan ng mga applyan natin ang ating resume. Next slide. Okay, next reporter na. Rinig ako. Morning po. Ayub, marinig? Yes po, marinig. Yes po. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Shera Camille Caritos. At ngayong araw, tatalakayin natin ang kahalagahan ng paglinang ng ideya. Isang mahalagang sangkap sa epektibong diskurso. Ating sisiyatin ang mga salik na nakaapekto sa daloy ng ating pakikipagtalastasan, ang paksa, layunin, pagsasawikan ng ideya at ang papel ng tagatanggap. Next. Yan. Simulan natin sa paksa. Ayon kina Bernales et al. 2016, tinatawag na imbensyon o to find sa Latin ang proseso ng paghahanap ng nilalaman o ideya na magiging batayan ng ating talakayan. Sa madaling salita, ang paksa ng pundasyon sa bawat diskurso. Halimbawa nito ay, kung ang tema ng talakayan ay kalikasan at pagbabago ng klima, mahalagang pumili ng mga aspekto na tulad ng polusyon, paggamit ng renewable energy at pagngangalaga sa biodiversity. Dapat ang paksa ay kawili-wili, hindi lamang para sa tagapaghatid, kundi pati na rin sa tagatanggap at naaayon sa sitwasyon at pangangailangan ng mga kasali. Sa ganitong paraan, hindi may iwasan ang makasundong pagtatalakay at masiglang palitan ng mga ideya. Next slide po. Ang bawat kilos at salita ay kalakip ang isang layunin. Sa ating araw-araw na interaksyon, may malinaw tayong minimithi, maging ito man ay makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang kinabukasan o simpleng makipagkaibigan ng may respeto at pag-unawa. For example, halimbawa, isang guro na naglalahad ng aralin sa klase ay may layunin na maiparating ang tamang impormasyon at hikayatin ang pagkakaroon ng kritikal na pag-iisip. Kung ang layunin ay malinaw, magiging maingat siya sa pagpili ng mga salita at paraan ng pagpapahayag na siyang nagbibigay daan para mapanatili ang interes ng mga mag-aaral. Hindi rin maikakaila na kahit sa simpleng pag-uusap, halimbawa, ang pagbati sa isang katrabaho, nakasalalay ang ating mga intensyon na maging magalang at magaan ang pakikitungo sa kanila. Next slide po. Pagsasawi ka ng ideya. Ang ideya ay mensahe o kaisipan na nais ipabatid. Ngunit ito ay nananatiling abstract hanggat hindi ito isasalin sa konkretong salita. Dito pumapasok ang kahalagahan ng mahusay na pagsasawikan ng ideya o sa madaling salita, ang paggamit ng tamang mga salita at estilo sa pagpapahayag. Halimbawa ito ay,
Kapag ang isang leader ng komunidad ay nagpapahayag ng mensahe tungkol sa pagtutulungan sa panahon ng krisis, mahalagang pumili siya ng mga salitang nagbibigay pag-asa, malinaw at may tamang tono. Kung gagamit siya ng mali o magulo na paraan ng pagsasalita, malalayo ang pagkakaintindihan ng kanyang mensahe. Ang wastong pagsasawi ay sumasalamin din sa ating linguistic competence na siyang sukatan ng ating kakayahan sa wikang ginagamit sa pagtuturo, pag-uulat o kahit sa araw-araw na pag-uusap. Next po. Tagatanggap. Sa bawat diskurso, hindi lamang ang tagapaghatid ang mahalaga, kundi pati na rin ang tagatanggap. Ang tagatanggap ang nagbibigay buhay sa ating mga ideya sa pamamagitan ng kanilang pag-unawa at pagtugon. Isang konkretong halimbawa nito ay ang pagtatalakay sa isang forum. Ang moderator ay naghahanda ng mensahe na batay sa inaasahang kaalaman at damdamin ng mga kalahok. Kung alam ng tagapaghatid kung sino ang kanyang kausap, halimbawa, maaari niyang ayusin ang mga estilo at antas ng lengguwahe upang mas maging epektibo ang komunikasyon. Ang kahusayan ng diskurso ay nasusukat hindi lamang sa nilalaman ng pinaparating, kundi pati na rin sa antas ng pag-unawa at pagtanggap ng kanyang audience. Next pa. So, magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Ariel Kalikaran at ang tatalakayin namin ngayon ni Ginoong Najib Bulangkaya ay patungkol sa 4 na batayang uri ng diskurso. Ito ay ang paglalarawan o deskriptibo, pagsasalaysay o naratibo, paglalahad o expository or and then ang panghuli ay ang pangangatwiran o argumentatibo. Next slide po. Paglalarawan o deskriptibo. Ayon kay Bernalis, 2009, ito ay isang anyo ng diskurso na nagpapahayag sa sapat na detalye o katangian ng isang tao, bagay o damdamin o teorya upang ang isang mambabasa o tagapakinig ay makalikha ng isang larawang mental kung anuman ang inilalarawan. Next slide po. Halimbawa, pagpapahayag ng damdamin. Ang matinding kalungkutan ay parang malamig na kahanging dumarampi sa balat tuwing gabi. Tahimik, ngunit tagos sa buto. Wala itong anyo, ngunit dama ito sa bigat ng dibdib at paninikit ng lalamunan. Sa bawat patak ng luha, tila ba may bahaging nawawala sa sarili. At kahit anong pilit, ngunit may lungkot pa rin di maitatago sa likod ng mga mata. Next slide po. Pagsasalaysay o naratibo. Ang tekstong naratibo
ay pagsasalaysay o pagkukwento ng mga pangyayari sa isang tao o mga tauhan. Nangyayari sa isang lugar at panahon o sa isang tagpuan ng may maayos na pagkakasunod-sunod mula simula hanggang katapusan. Next slide po. Next slide po. Halimbawa, noong ako'y nasa ikatlong baitang, hindi ko malilimutan ang unang beses kong tumula sa harap ng maraming tao. Nalamig ang aking mga kamay habang papalapit ako sa entablado. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang katahimikan habang tinitignan ako ng mga kaklase, guro at magulang. Ngunit nang marinig ko ang boses ng aking nanay sa likod ng silid, parang unti-unting nawala ang kaba. Iniisa-isa kong binigkas ang bawat taludtod ng tula. At sa huli, umani ako sa palakpakan. Sa araw na iyon, natutunan kong harapin ang takot at naniwala akong kaya kong magsalita ng may tapang at tiwala. So, batay sa halimbawa na aking binasa, ang tekstong naratibo ay nagsasalaysay sa isang personal na karanasan na pangunahing tauhan. Ipinakita nito ang maayos na pagkasunod-sunod ng mga pangyayari mula sa simula hanggang sa wakas, na kung saan ang simula ay siya ay kinabahan at ang gitna naman ay ang pagbigkas ng tula at ang wakas ay ang tagumpay at natutunang aral. So, taglay nito ang mga elemento ng naratibo tulad ng tauhan na kung saan ito ay nabanggit ang ako, guro, magulang at kaklase. At sa tagpuan naman, ito ay ang silid-aralan o entablado. At sa pangyari, mula sa paglapit ng entablado, kaba, pagsasalita hanggang sa pagtanggap ng palakpakan. So, layunin ng tekstong naratibo o pagsasalaysay ay magkwento at magbigay ng inspirasyon sa mambabasa. So, next po si Najid mag-report. Hello. Magandang umaga sa inyong lahat. Paglalahad o expository. Ang paglalahad o tekstong expository ay isang anyo ng diskursyong nagpapaliwanag at naglilinaw ng isang tiyak na paksa o kaisipan. Layunin nitong maglahad ng mga makatotohanang impormasyon sa paraang malinaw, tuwiran at objektibo, nang walang halong opinyon o damdaming pansarili ng may akda. Karaniwang itong matatagpuan sa mga akademikong sulatin gaya ng sanaysay, artikulo, ulat, pananaliksik at iba pang babasahing pangkaalaman. Sa pamamagitan ng tekstong expository, nabibigyan ang mambabasa ng malawak na pangunawa sa isang isyu o konsepto batay sa lohikal at sistematikong paglalakay ay pagtalakay. So, halimbawa ng paglalahad o expository ay nagpapaliwanag ng malagang issue sa isang malinaw. Ay, wait lang. Ito. Ay, okay, tama. Malinaw, tuwiran at objektibong paraan. Ipinapakita rito ang sanhi at ang mga epekto ng walang halong personal na opinyon o emosyon ng mayagda. Layunin ng tekstong ito na magbigay ng kaalaman sa mambabasa, hindi upang manghikayat sa mambabasa o magkwento o maglarawan ng damdamin. Ginagamit nito ang factual o katotohanan at napapanahong impormasyon para maunawaan ng mambabasa ang paksa. Sa madaling salita, ito ay nagbibigay ng makatotohanang impormasyon at napapanahon. Wala itong halong personal na opinion o emosyon. Next slide po. Hindi no?
So halimbawa ng paglalahad o expository ay ang global warming ay isang phenomenon kung saan tumataas ang karaniwang temperatura ng mundo dahil sa pagdami ng greenhouse gases tulad ng carbon dioxide. Ito ay sanhi ng labis na paggamit ng fossil fuels, pagputo ng mga puno at polusyon mula sa mga pabrika at sasakyan. Nagdudulot ito ng pagkatunaw ng mga yelo sa Arctic, pagtaas ng antas ng dagat at matinding pagbabago ng klima. So makikita nyo sa halimbawa ay isa itong katotohanan at walang halong emosyon or ayun. Isa to. Next slide po. Pangatwiran o argumentatibo. Ang pangatwiran o tekstang argumentatibo ay isang uri ng diskursyong naglalayon ipahayag at ipagtanggol ang isang panig o pananaw hingi sa isang tiyak na isyu. Ginagamit ito ang lohikal na pangatwiran. Pangangatwiran, makatotohanang datos at matibay na ebidensya upang manghikayat o makumbinsi ang mambabasa na tanggapin ang inilalahad na posisyon ng may akda sa pamagitan ng maayos na organisasyon ng mga argumento at pagsusuri sa makabilang panig. Layon nitong may pakita ang higit na katwiran ng pinapanigang pananaw sa isang mapanlikhang paraan. So, ang argumentatibo ay naghihikayat samantala ang expository o paglalahad ay hindi siya nanghihikayat. Ilang kailang pinagkaiba. So, ang layunin nito ay hikayatin ang mambabasa na sang-ayunan ang panig ng manunulat sa pamamagitan ng pagkumbinsi at may pangangatwiran at makatotohanang datos. Gumagamit ito ng mga makatotohanang dahilan upang patunayan ang kanyang pananaw. Hindi lamang opinion ang ibinigay, kundi may mga datos at logical na paliwanag bilang suporta. So ang logical na nabanggit ay tumutukoy sa paggamit ng makatwiran, malinaw at maayos na pag-iisip upang suportahan isang panig o opinion. Salit na basta maglabas ng damdamin o personal na paniniwala, ang lohikal na paliwanag ay nakabatay sa ebidensya. Dahilan, pagsusuri ng issue at ay may datos o estadistika at gumagamit ng sanhi at bunga. Next slide po. So, ang halimbawa ng argumentatibo o pangangatwiran. Naniniwala akong dapat ipagbawal ang paggamit ng plastic sa mga tindahan. Araw-araw, libo-libong plastic ang itinatapon sa mga estero, ilog at dagat na nagdudulot ng matinding polusyon. Ayon sa mga pag-aaral, umaabot ng daan-daang taon bago tuluyang mabulok ang plastic. Bukod dito, maraming hayop sa dagat ang namamatay dahil sa pagkalunok ng mga plastic. Kung ipagbabawal ang paggamit nito, mababawasan ang basura at mas mapapangalagaan ang kalikasan. So sa pangungusap na ito, sa unang pangungusap, gumamit siya ng salitang naniniwala kung dapat ipagbawal ang paggamit ng plastic. So base sa kanyang sinabi, siya ay nanghihikayat. So, yun ang pagkaiba ng argumentatibo sa expository. Yun lamang po, maraming salamat. Next slide po. So, ang apat na patayang uri ng diskursyo, it's, balik po. Conclusion.
So ang apat na uri na batayang uri ng diskurso ay ang paglalarawan, pagsasalaysay, paglalahad at pangangatwiran ay may kanya-kanyang layunin na mabisang pagpapahayag. Ang paglalarawan ay nagbibigay imahe, ang pagsasalaysay ay nagkukwento, ang paglalahad ay nagpapaliwanag at ang pangangatwiran ay nanghihikayat gamit ang lohikal. Sa pag-unawa sa mga ito, mas magiging malinaw, makabuluhan at epektibo ang anumang pahayag o sulatin. Maraming salamat po. Next. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si John Michael B. Bupol at ang aking tatalakayin ay ang mga kahingian ng epektibong description. Next slide please. Narito ang mga mas pinailalim na pagpapaliwanag ng mga kahingian ng epektibong description batay sa mga aklat ni Bernales et al. 2006 at Tumangan et al. 1997. Ang una ay wastong pagpili ng paksa. Pumili ng paksang pamilyar sa iyo. Mas mainam na ilarawan ang mga bagay na may personal kang karanasan o kaalaman. Ang mga bagay na malapit sa iyong puso o araw-araw mong nararanasan ay mas madali mong mailalarawan ng may lalim at detalye. Halimbawa, paglalarawan ng iyong paboritong lugar sa bahay tulad ng iyong silid kung saan ka madalas magpapahinga or magbasa. Sunod ay simulan sa mga karaniwang bagay. Magsimula sa mga bagay na araw-araw mong nakikita o nararanasan upang mas madali itong mailarawan. Ang mga simpleng bagay sa paligid mo ay maaaring maging makabuluhang paksa kung bibigyan ng tamang pagtingin. Halimbawa, paglalarawan ng amoy ng bagong lutong kanin sa umaga na nagpapaalala ng mga alaala sa probinsya. Samantalang ang palasak naman ay Sunod ay madalas ginagamit o iwasan ang mga naririnig paksang hindi kaya mo kamay. nawawalan na minsan ang dati. Kung hindi ka pamilyar sa paksa, Nawawalan na minsan ang dating maaring o epekto nito. maging mahirap ang pagbibigay ng detalyado at makabuluhang description. Ang kakulangan sa kaalaman ay maaaring magresulta sa mababaw na paglalarawan. Halimbawa, paglalarawan ng isang lugar na hindi mo pa napupuntahan tulad ng disyerto, mahirapan ka maglarawan kung wala kang sapat na impormasyon o karanasan tungkol dito. Next slide please. Pangalawa ay ang pagbuo ng isang pangunahing larawan. Magbigay agad ng malinaw na kabuuang larawan. Sa simula pa lang, ipakita na ang kabuuang anyo o idea ng inilalarawan upang makuha ang interes ng mambabasa. Ang pagbibigay ng malinaw na larawan ay tumutulong sa mambabasa na agad maunawaan ng konteksto ng iyong description. Sunod ay gamitin ang prinsipyong first impression last. Ang unang bahagi ng description ay dapat makahikayat sa mambabasa na ipagpatuloy ang pagbasa. Ang unang impresyon ay mahalaga upang mapanatili ang interes ng mambabasa. Sunod ay iwasan ang palasak na pambungad. Ang karaniwang simula ay maaaring hindi na makatawag pansin sa mambabasa. Iwasan ang mga linyang madalas gamitin at hindi bago sa pandinig. Tulad ng siya ay isang mabait na tao. Ito ay isang halimbawa ng palasak na pambungad o madalas naririnig sa pang-araw-araw na buhay. Mas mainam na alternatibo dito ay sa bawat hakbang niya, ramdam ang kanyang malasakit at pag-unawa sa kapwa. Next slide please. Sariling pananaw o perspektibo. Ipakita ang iyong damdamin at opinyon. Ang personal na pananaw ay nagbibigay ng lalim at kulay sa description. Ang paglalagay
Ang paglalagay ng sariling damdamin ay nagpapakita ng katapatan at nagbibigay ng mas malalim na koneksyon sa mambabasa. Sunod ay maging tapat sa iyong nararamdaman. Kung positibo o negatibo ang iyong damdamin sa inilalarawan, ipahayag ito ng mas malinaw. Ang pagiging tapat sa nararamdaman ay nagpapakita ng katapatan at nagbibigay ng mas malalim na koneksyon sa mambabasa. Sunod ay isaalang-alang ang iyong layunin. Ang layunin ng paglalarawan ay dapat magabayan ng iyong pananaw at damdamin. Bago simulan ang paglalarawan, mahalagang maging malinaw sa isipan ng tagapagpahayag kung ano ang kanyang layunin. Halimbawa, kung layunin mong ipakita ang kahalagahan ng kalikasan, maaaring ilarawan ang kagandahan ng isang kagubatan at ang panganib ng pagkaubos nito. Next slide please, and next reporter. Okay, son. Yaking iisa lamang ang layunin ng description. Ang lahat ng bahagi ng paglalarawan ay dapat nakatuon sa pangunahing larawan. Iwasan ang mga Halimbawa, detalyeng walang kaugnayan. kumbaga Bali, sa description, ito ay simple. Ang pagpapaliwanag nito ay sa pagsulat ng paglalarawan, ng information, dapat iisa lamang ang focus o layunin. Hindi dapat tumalon-talon ng ideya o magpanggit ng mga bagay na wala namang kinalaman sa pangunahing larawan. Lahat ng bahagi ng paglalarawan ay dapat sumusuporta lamang sa pangunahing paksa o imaheng nilalarawan. Isipin mo ang paglalarawan ng parang isang litrato kung saan ang paksa mo ay hardin. Huwag mong biglaan ilahat ang tungkol sa ibang bagay. Tulad ng like trapiko or kalsada, kapitbahay mo. Kumbaga mag-focus ka lang doon sa una at nag-iisang paksa which is yung hardin. Hardin number 5. Next slide. Piliin lamang ang mahalagang detalye. Isama lamang ang mga sangkap na makatutulong sa paghubog ng malinaw na imahe sa isipan ng mambabasa. Kaya sabi dito ay hindi lahat ng detalye ay kailangang ilagay. Pumili lamang ng mga mahalagang at nakakatulong sa malinaw na paghubog ng imahe. Kung anong bahagi ang nagpapalinaw o nagpapaganda sa larawan, yun lamang yung isama. Mga pilihan mo lang. Kung mag-study ka pa, yung gina-highlights mo lang na words, kung ano lang yung necessary. Bali, ang halimbawa dito ay kung masyadong maraming hindi mahalagang detalye, nalilito ang mambabasa. Kaya para maging mabisa ang paglalarawan, piliin mo lang ang pinakamalagang katangian o tagpo na magpapalakas sa imahinasyon ng mambabasa. Bali, next slide please, number 6. Pagpili ng angkop na pananalita. Gumamit ng mga salitang angkop sa paksa at layunin. Iwasan ang malalabong salita at mas mainam ang konkretong detalye. Bigyan buhay ang paglalarawan gamit ang matalinhagang pananalita kung kinakailangan. At kadalasan itinuturo ng mga hindi mahalaga. Ang mga salitang gagamitin ay Ang layunin nito ay makapagbatid o magbigay ng dagdag na kaalaman. Nakatuon ang focus ng paglalarawan sa mga pangunahing katangian ng nilalarawan.
Huwag kang gumamit ng ibang term na pwedeng ma-confuse yung mambabasa. Hindi pwedeng basta-basta lang. Mas malinaw kung gumagamit ka ng konkretong salita or yung mga salitang kayang makita, maramdaman, maamoy, marinig at matikman kung maaari. Kung kailangan gawing mas makulay ang paglalarawan, maaaring gumamit ng matalinghagang pananalita para sa halimbawa, kung gusto mong ipadama ang kalungkutan ng isang tagpo, huwag gumamit ng masaya o walang kulay na salita. Dapat mabigat, madamdamin ng mga salita kung kailangan gumamit ng pagtutulad, pagwawangis o personifikasyon. Bali, halimbawa, kung ang nilalarawan mo ay isang malungkot na silid, pwede ka gumamit ng ang silid ay tila isang kalungang inabandona ng panahon at ang malamig na hangin ay lumikha ng mga awit ng paglimot. Bali doon sa mga ginamit kong words is parang nanlulumo or very depressing yung words. Since ang inilalarawan ko ay or yung paksa ko is about sa kalungkutan. Bali, yun lang. Tapos na po. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po pala si Amara Derisa Kidadigan. Ang susunod nating tatalakayin ay ang layunin ng paglalarawan. Ang layunin ng paglalarawan ay ang magpinta ng malinaw at makulay na larawan sa isipan ng mambabasa o tagapagpakinig sa pamamagitan ng mga salita. Sa pagsulat ng deskriptibong komposisyon, ang pangunahing layunin ay maipakita ang anyo, katangian at damdamin ng isang tao, lugar, bagay o karanasan upang ito ay maging buhay at makatotohanan sa imahinasyon ng mambabasa. Sa pamamagitan ng detalyadong paglalarawan ay papadama ng manunulat ang kanyang sariling karanasan at pananaw. Halimbawa, sa paglalarawan ng isang pook pasyalan, hindi lamang inilalarawan niyo nito kundi pati na rin ang damdamin ng manunulat habang naroroon siya. Ito ay naglalayong pukhawin ang emosyon ng mambabasa at ikayatin silang maranasan din ang nilalarawan. Bukod dito, ang paglalarawan ay ginagamit din upang maipahayag ang personal na opinyon at damdamin ng manunulat. Sa ganitong paraan, nagiging kita ng at mambabasa. Ang layunin ay hindi lamang magbigay ng impormasyon kundi upang maipadama at maiparanas ang isang karanasan sa pamamagitan ng salita. Sa kabuuan, ang layunin ng paglalarawan ay hindi lamang upang ilarawan ng isang bagay, kundi upang buhayin ito sa isipan Next slide po. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Amara Derisa Kidadigan at ang ating tatalakayin ay ang dalawang uri ng description. Ang dalawang uri na ito ay ang karaniwang description at ang masining na description. Next slide please. Karaniwang description. Ang karaniwang description ay may kahulugan na madalas iniisip na ordinaryo o palasa. Ano nga ba ang ordinaryo o palasa? Ang ordinaryo, ibig sabihin ay hindi kakaiba, karaniwang lang, walang espesyal. At
Ang palasak naman ay madalas ginagamit o naririnig kaya nawawalan na minsan ang dating o epekto nito. Ang ordinaryo at palasak ay magkahawig ng kahulugan pero pareho silang ginagamit para ilarawan ang isang bagay na pangkaraniwan o madalas na nakikita o nararanasan. At ang karaniwang description ay hindi ito nakakatawag pansin at kadalasang itinuturing na hindi mahalaga. Ang layunin nito ay makapagbatid o magbigay ng dagdag na kaalaman. Nakatuon ang focus nito ng paglalarawan sa mga pangunahing katangian at ng nilalarawan. Ang karaniwang description ay objektibo, ibig sabihin walang pagkiling o personal na opinyon mula sa manunulat o tagapagsalita. Sa madaling salita, ang karaniwang description ay ginagamit kapag gusto lang nating magbigay ng malinaw at diretsyong impormasyon tungkol sa isang tao, bagay o pangyayari. Hindi ito gumagamit ng malalalim o makukulay na salita. Nakapokus lang ito sa mga importanteng detalye na kailangan malaman ng mambabasa o tagapakinig. Hindi rin ito emotional o malikhain at hindi rin ito nagpapakita ng opinyon o personal na pananaw basta kung ano lang ang totoo at nakikita, yun lang ang inilalarawan. Halimbawa, may ipapakilala kang kaibigan sa nanay mo, ang karaniwang description na sasabihin mo ay, "Ma, siya po si Carlo, mabait po siya, tahimik at masipag, mahilig siyang mag-aral at laging maaga sa klase, isa rin siyang varsity sa basketball." Sa description na yon, simple pero kompleto na ang impormasyon. Walang dagdag na malalalim na salita at hindi rin ito OA o may halong emosyon, kumbaga klaro, direkta at tapat sa iyong paglalarawan. Next slide please. Masining na description. Ang masining na description ay naiisip agad bilang magarbo, grandioso o makulay. Isang uri ng paglalarawan na gumagamit ng mga piling salita upang higit na bigyan buhay ang nilalarawan. Maingat ang tagapagsalaysay sa pagpili ng mga salita, makukulay at nakikiliti sa imahinasyon ng mga mambabasa o tagapakinig. Layunin nitong pukawin ang isipan at damdamin ng mga tumatanggap na mensahe. Gumagamit ng tayutay o idioma upang maging mas malinaw at makulay ang imaheng nais ipabatid. So, ibig sabihin, ang masining na description ay isang uri ng paglalarawan na ginagamit para mas buhayin at maramdaman ng mambabasa o tagapakinig ang isang karanasan, tao, bagay o pangyayari. Hindi lang ito basta pagbanggit ng katangian. Ginagamitan ito ng malikhain at makukulay na salita para magdulot ng imahinasyon at damdamin sa nagbabasa. Sa ganitong description, nagiging mas detalyado at emotional ang paglalahad. Gumagamit ito ng tayutay at makasining na pahayag at madalas ay parang ikinakwento ang mga karanasan. Halimbawa, si Lola ay parang anghel ng tahanan, puting-puti ang kanyang buhok na parang ulap sa langit at ang kanyang tinig ay tila awit ng pag-ibig habang binabasahan niya kami ng kwento sa kanyang duyan. Sa halimbawang ito, ang paglalarawan kay Lola ay hindi lang basta sinabi kung ano ang itsura niya o kung ano ang ginagawa niya. Gumagamit tayo ng mga tayutay at malikhain na salita para mas maging buhay ang imahe niya
sa isipan ng tagapakinig. Dan tandaan natin na ang karaniwang description ay ginagamit upang magpabatid ng malinaw at direktang impormasyon, samantalang ang masining na description ay naglalayong pukawin ang damdamin at guni-guni ng mambabasa sa pamamagitan ng malikhaing salita. Dito na po nagtatapos ang aming talakayan at maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you. God bless you guys. Thank you.